you, Doc. Thank you. Doc, ano ba yung sometimes ang misconception ng mga tao regarding sa dental care na maaari niyo pong i-share sa amin right now? Misconceptions sa dental care, for me, no, una nila, lagi may masakit, di ba? But I want them to know na hindi lahat ng dental procedures is masakit. Ang masakit kasi talaga is yung napapabayaan. Actually, ang dental, for your information, marami kami ngayong mga meron na tinatawag na preventive dentistry, no? So, for example, sa cavities or yung mga pinapastahan, meron na rin talaga dati pa na pit and fissure sealant. Para bago magkaroon ng cavity or brown or black dun sa ngipin, pwede na nating lagyan yun para hindi mauwi sa pasta. So, akala din nila laging mahal, di ba? So, kaya kami, actually sa clinic, lagi namin talagang pinapakita. We're investing in intraoral cameras para at least, pag nakita ng patient and then we tell the price, ina-explain namin bakit ganito yung price. Kasi iba't iba naman talaga ng cases eh. Example again sa pasta, di ba? Merong mababaw, merong sobrang lalim. So, ang pinaka talagang maganda kasi talagang gagawin ko rin, or isa sa advocacy ko talaga, is dental education. Yung isa ko pa pong question right now is, paano po ba yung suggested ninyo in terms of dental care? Kasi hindi po sapat ang toothbrush, hindi rin sapat ang dental floss. Paano po yung dapat na pag-visit nila sa mga dentist? Like sa Awesome Smile Dental Clinic. Ako, we recommend talaga, the standard is every 4 to 6 months. And iwasan natin na pupunta na sa dentist pag may masakit na or may mangit. Diba? Kaya nga, very important talaga ang regular dental visit para at least we can prevent na mauwi sa extraction or bunot yung mga cases. Thank you po, Doc. Our next question po manggagaling from Orange Magazine representing Kister. Hi po, nice to meet you, Doc. My name is Kister from Orange Magazine. So, my question is, what inspired you to establish Trident Dental Supply, and what gap or problem in the dental industry did you want to address when you started? First question for the Trident Dental Supply, actually, nag-start kasi talaga yan like, pumunta kasi ako sa China, no? And then I attended a dental convention, one of the biggest dental convention in China. So, na-inspire ako kasi sabi ko, what if maging dentista ako and at the same time, makatulong and makahelp din ako sa mga colleagues ko eh. So, yun yung vision ko dati, di ba? Imagine, no, aside from being a dentist, you're supplying din materials eh. Lalo na ang Trident Dental Supply kasi ang focus talaga kasi namin is more on sa mga start-up na clinic, di ba? FYI din lang naman kasi, no, most of the materials and dental supplies, actually, one of our offers, you can do installments. Di ba? So, lalo na, I'm a dentist and of course, matutulungan mo yung dentist din, di ba? Kasi hindi naman lahat pagka-graduate, meron na talaga kaming agad na pera or capabilities. So, looking back at Trident early years, what was the biggest challenge or risk you faced, and what moment made you realize that the company had potential to grow into something much bigger? at first, no, I started Trident kasi 2021, so pandemic times, no, talagang nag-risk lang talaga ako. Siyempre, at that time, ang iniisip ko na lang, okay, sige, pag di ko ito nabenta, at least we can still use this in our clinic. So, kaya yun yung isa sa mga naging reason na parang, okay, sige, i-risk na natin, di ba? Kasi you will never know naman unless you try. So, kabada talaga, pero syempre, naniniwala talaga ako pag may tiyaga ka, hindi din laging okay ang sales, di ba? Ang important talaga bumabangon ka. And then, think of other techniques or pwede namin gawin. Kasi that time, hindi pa naman uso talaga yung marketing. Though, yan na yung era na nag-i-start na talaga yung mga contents, di ba? Na talagang after ilang years pala mag-boom yung social media, right? So,
Ang isa na lang din sa mga ginawa ko sa Trident Dental Supply before is to build the trust of my colleagues. Kasi since I'm a dentist also, so ang ginagawa ko rin before ko siyang isell, tinatry ko muna siya sa amin, sa clinic. Para at least, mas mabilis yung pag-build ng trust na okay, ang binibenta ni Trident Dental Supply is okay. And of course, the after sales. Kasi alam namin yung feeling na kunyari, once na nasira yung dental chair namin, hindi kami makakagawa, magsasara kami. So kaya kami, isa rin sa mga focus din namin is hindi lang kami makabenta, then we're done. Pero yung after sales na mas mabilis kami and readily available yung materials. Also, ano po yung mga biggest achievements ng Trident Dental Supply po na pwede nyo i-share? And also, may mga bago ba tayong mga equipment ngayon na mas modern na parating? Since nasa times na tayo na talagang most likely lahat ng gamit is into modernization na. So, I'm really curious kung may mga bago bang equipment in terms of dental supply. Yung sa mga bagong dental supply, I'm honored na kami yung una na merong dental chair na with massage function. So parang like sa mga cars, di ba? Meron na may mga massage functions, di ba? Umiinit din ba siya doon? Ano po? Umiinit din ba? Siguro. Sa init wala naman, pero more on, ano Ang mo yon kasi na-try ko so nakaka-relax, di ba? Alam mo yung inaansakiti ka na, but sige, may nagpaparelax sa'yo. Siyempre, mild lang naman yung massage function. Pero, siyempre, di ba, yung patient, meron din yung thinking na, okay, worth it yung payment ko. Bukod sa umayos yung ipin ko, Na-relax pa. na-relax ka pa. May mga ganon. So, yan yung isa sa mga machines na napapagmamalaki din ng Trident. Okay? Plus, yon hindi pa rin kami tumitigil sa pag-innovate, no, na kung ano yung meron or latest ngayon, we want na magkaroon din kami dun sa dental supplies. Biggest achievement, I'm so proud na ayoko i-mention, no, but merong university na nakumuha sa amin na exclusive for the dental chairs na ipapagamit sa mga dental students.